Okay, mga paps, welcome to the Fantasy Basketball PH podcast and eto na yung ikatlo sa ating live draft serye. Ayun, again, this is your Fantasy Papi, Papi Roy. At syempre, hihigitan, ibang Pinoy eh. So, lagi nating goal na higitan yung mga nangyayari sa, tawag dito, sa international scene. So, sila gagawa sila ng ilan yun. Ang daming episode na mock draft. So, tayo, anong mock draft? Live draft kami dito. Okay, so wait lang mga paps. I-share screen lang natin yung ating draft board. By the way, this is League 3 ng Basketball PH. Wait, i-close natin to. Yan. Medyo nalilito tayo. Live to mga paps. Walang ano to, walang tulong-tulong. Wait. So, dito tayo dito. Yan. Tapos, uh, ito siguro tama na to. Yun. Okay, so ang share na sa manonood sa YouTube ay yung aming draft 12 minutes before the draft, 14 team, 9 cat, standard head to head. So syempre, shoutout muna natin yung ating mga shoutout natin yung mga kasali dito sa ating liga. So first pick dito si Mark Sige. Sana tama yung pronunciation ko. Second pick ako. Third pick si Papi Maderazo Zambales Charles o si Charlexandra. So mamaya, yun na lang tawag natin yung mga team name nila. Sunod is si Papi Mark Broton. Team niya is KD, pick number 4. Pick number 5, si Papi Eggy Pascasio, Team Corkscrew. Pick number 6 is si Papi John Nico Ferreras, Team Nico. Pick number 7, Matthew Villonco, Team Chris Paul. Tapos pick number 8 is si Papi Gab, si Spolarium. Idol siguro nito, TBJ. Yan. Umiinom ng Pepsi ngayon yan habang nagdadraft si Papi Gab. Sabi pala ni Papi Gab, shout out sa grupong Fantasy Pips. Si Jay, si Gid, si Ted, at si Jones. Okay, pick number 9, si Michael J. Brian Ching. Pick number 10, eto malupet, si 0514041002. Si Papi Joel Tarakida. Ano kaya number to, no? Pick number 11, si Papi Klein John Bakiran, Team Goose. Pick 12 is Papi Zeus de los Santos, Team Kidlat. Pick 13, si Julius Lau, Team Prime. At last pick, pick 14, si Papi Mark Heinrich Marcelo ng Team Dogos. So shout out dun sa mga poging-poging GMs ng League 3 ng FBPH. So ang mangyayari as usual, naka-live tayo. Hindi pala tayo live, recording lang. Tapos nasa FB call ako. So para makikita ko yung mga reaction nila dun sa tawag dito, sa mga pics. So syempre, may mga kwentuhan diyan, mga side comments. Pero usually tahimik eh. Sana maingay itong mga tropa natin sa League 3. And then kapag magpipick na ako o kaya may mga feeling ko hindi ko dapat i-share dun sa call namin, mag-mute lang ako. Yan, pagbabackstabin ko na sila, gano'n. Pag magmumura na ako. Hindi, joke lang. Tropa, tropa pips yan, yung League 3. Lahat naman ng league. So, pick number 2 ako. Hindi ko pa alam kung sinong ipipick ko. Siguro Jokic. Sana Jokic. Feeling ko magsa-slide siya. This si Papi Mark, sige. Papaslide din kaya to ni Papi Mark. Isip tayo ng build. Ano ako eh. Wala pala magsa-slide, no? So, kailangan ko pala mag-isip na talaga. So, teka, mute ko muna tong call namin. Maririnig nila eh. So, dito sa league na to, feeling ko kailangan na natin gawin yung matagal na nating plano. Ilang liga na yun. Lagi na lang nauudlot. So magpa-punt assist tayo dito. Ang first pick natin mga paps, Joel Embiid. Feeling ko malaking bagay sa punt assist si Joel Embiid kasi malaki yung points niya agad eh. Um, na, Siyempre nakakahinaya mag-punt assist kay tawag dito, kay Nikola Jokic kasi may assist siya. Initially, plano ko yun kay Stephen Curry. Kasi nga, points, hindi masyadong malakas ang assist, stress, tapos efficient. So, yun ang plano ko doon. Kaso, hindi, naging soft punt
assist pa yung build natin kung napanood yung first episode nitong draft, live draft serye natin. So dito, try natin yon. Ang plano ko is mag-triple big ulit. So ulitin lang natin yung ginawa natin dun sa League 2 na no, Nikola Jokic tayo. So mahilig tayo mag-triple big. Ayan. Okay. So abangan na lang natin. Meron na lang tayong 7 minutes and 50 seconds bago mag-start. Ano kayang mangyayari? Habang nagpipik tayo, shoutout nga pala dun sa isa ko pang liga na slow draft. So hanggang ngayon nagda-draft pa rin kami. Kasi nga slow draft sa La Liga. Shoutout dun sa mga tropa natin diyan, mga kasama natin. Shoutout Kume. Kaya hindi ko ni-live to kasi feeling ko guguluhin ako no. Guguluhin nila ako. Sasabihin ko na lang, pick ko na. So, lalo ako magpapanik. Ito pa lang, nalilito na ako Dadagdag pa yon. Um, Ako, feeling ko yung mga kalaban ko dito, medyo fresh pa siguro yung brain cells. Ako, tunaw na. Kasi nag-draft na ako kanina eh. Sana may energy pa tayo. Dun sa mga tropa dyan sa ating FB call, kamusta naman? Happy Sunday mga paps. Salamat sa pagbibigay ng oras sa ating fantasy draft. Sino andito sa FB call? Patingin nga. Ayun, si Papi Klein dyan, Papi Michael J, saka si Team Dogos. Ayun. Happy Sunday, Paps. Eto na. Tagal nating inintay ito. 6 minutes. 6 minutes na lang. So, na-shoutout na natin yung mga GMs natin. May mga nag-join ba? Ito solid yan. Maganda yung madami nag-join dun sa FB call natin. Ayan. So, mag-mute na lang ako kapag may mga sasabihin akong hindi nyo dapat marinig. Pero kwentuhan lang tayo dito. Nakadalawang headset naman ako. Saka hindi naman kayo maririndi dun sa boses ko gawa ng hindi naman konektado yung mic. Ano lang talaga. Hindi kasi talaga ako marunong mag-draft ng laptop sa PC. Ay, may nagturo na sa akin na tropa. Wala, hindi ko lang inintindi. Oo lang ako. Sa cellphone pa rin ako nagdadraft. Hindi ako sanay nung may mga binabasa saka yung parang feeling ko pag mas madaming option na i-check o kaya mag-analyze, mas nalilito ko. Ewan ko lang, ako lang din siguro yun. Parang gusto ko yung nakikita ko lang yung pagpipilian eh. 5 minutes na lang, let's go. Whew. Medyo okay naman to. Balance naman ng 14 deep eh. Feeling ko, enjoy ako. Feeling ko ito yung saktong number. Kaya hindi ko siya in-extend ng 16. Kasi ayoko din naman ng 12. Kasi yung 12 naman medyo mababaw masyado. Hindi na ako masyado nag-enjoy sa 12 team. Lalo yung 10. So, standard ng mga FPBH na leagues is 14. Next year pala, gagawin nating mga ano yan, 10 liga. Try natin gawing 10 liga. 10 to, ewan ko, magagawa akong 15. Pero magwi-withdraw ko dun sa iba kong mga sanilihang liga. I-extend ko na lang tong FBPH leagues. Up to 10 to 15 leagues. Tapos may nakabukod lang na dalawa, yung Champions League. Hindi ko nabubuhayin yun kasi syempre, naumpisahan na eh. Parang unfair naman. Alam ko naman na mas madami pang magcha-champion. Pero siguro gagawa na lang ako ng rule kung paano lalaruin yung Champions League kung palipat-lipat. Medyo hassle kasi para sa commish eh. Na alam mo yun, ikikik mo sa isang liga, ililipat mo sa isang liga. Baka magkamali pa. Kaya yun. Pag-iisipan ko, tingnan natin. Ang iniisip ko kasi ano eh, parang merong 14 na FPBH leagues. Tapos every year, kung may magre-resign o hindi ano yun, aalis, palit lang ng palit ng bago. Tapos syempre, dahil 14 yung liga, pwera yung Rushmore. Hindi, mali pala. So 14 na liga, bali 16 dapat yung liga. Yung pang 16 yung Rushmore. Yung pang 15, yun yung Champions League. So ang iniisip ko, doon sa Champions League, lahat ng champion dun sa iba sa lahat ng FPPH leagues may ipon sa isang liga, di ba? Astig kaya 'yon, solid 'yon. Pero ewan ko kung ewan ko may oras ako gawin 'yon. Tingnan natin. Magandang magandang idea 'yon. Isipin niyo labanan, 'yun talaga yung literal na Champions League, di ba, mga paps? So tingnan natin. Tapos 3 minutes na lang.
Nag-ready na ba kayo mga paps? Papi Klein Jan, Mark Heinrich, saka Papi Jan. Nag-prepare na ba kayo? Yun ang problema talaga, yun na snipe eh. Ang usually naman ang nakaka-snipe, yung ano eh, well, depende kasi. Ako sa totoo lang, ang naiinis ako dun sa back-to-back. Kasi si back-to-back, lalo na yung dulo, ito si Team Dogos. Feeling ko lang, pag ako back-to-back, syempre, kailangan kong mag-reach ng konti. Kasi hindi na iikot yan eh. So, kung may plano ko, ang layo nun, no? Isang, ilan yun? 27 picks, F17 picks bago ako. Ay, mali, 27 nga, di ba? 14, oh. Basta, 20 plus picks bago ako. So, yun. Posibleng mas snipe ka doon. Tapos, katulad nung shinare ko kanina, masarap yung pwesto nung may katabing pant. So kung pag may katabi kang pant, usually doon nagsaslide eh. Kasi baka habulin niya yung pinapant niya eh. So pag hinahabol niya yung pinapant niya, tapos ikaw naman hindi nagpapant, o edi at least meron kang libreng isang step. Yun lang yung feeling ko yung sa slide. Doon sa nakaraan na mga liga, wala akong masyadong na-snipe noon eh. Wala talagang gipitan nun eh. Napunta ka saan? Ma-injury. Iiwas tayo dito. Iiwas tayo dito. Ako, maririnig na nila. Okay, last 2 minutes. Parang PBA. Let's go. Ito din ata yung sinabi ko kanina. Naubusan na ako ng kikikwento. Ha. Tingnan natin kung anong gagawin ng ating mga GMs dito sa League 3. Hindi pa rin nag-update yung ano, no? Yung Yahoo. Sana hanggang next week hindi mag-update. Kasi next week na yung ano eh, Rushmore. Shoutout pala. Tapos sa mga manonood ngayon, malamang next week ko na ito ma-upload. Follow nyo yung page kasi may i-deal ako na sponsorship eh para sa next year. Meron tayong mga free leagues. Pero may pot money, di ba? Yun ang malupit. Last 1 minute, let's go! Andito ba sa ano? Andito ba sa FB call si Papi Mark? Kung na, wala, sayang. Sabihin ko sana, MVP season di Luka eh. Dedemonyohin natin ang mag-Luka. Papi Mark, mag-Luka ka na. Minsan lang ako mga early pick eh. Okay. Last 20 seconds. Let's go. Shift lang ako. Alt-tab lang tayo niyan. So naka-record pa rin tayo at naririnig pa rin tayo sa FB para hindi sila ma-board doon. Yeah, i-mute na lang natin kapag magbibitaw tayo ng mga magic bunot. Okay, let's go. Last 5 seconds. First pick natin si Papi Mark. Philip. Mabilis lang tong pick na to. Ayun, on the clock. Mark Siges team. Of course, Nikola Jokic. Meron kayang liga na hindi kinuha si Jokic, no? Uy, ako na ba? Bakit dun sa ano ko, hindi pa ako naka-draft begins pa rin sa akin. Nako, naglag pa. Teka lang. Leave, tapos join. Nako, mau-auto pick pa ako. Meron pa naman akong 1 minute and 30 seconds. Napick ko na? Ay, hindi pa pala. Yan, okay na. Kinabahan ako ng konti doon. Yes, sir. Ang pick natin mga paps is si Joel Embiid. Gusto ko sana mag-Luka, sa totoo lang. Kaso, NBA collection natin dati yan eh, si Joel Embiid. So, stick tayo sa mga ano natin. Favorite. Kahit madaming may ayaw kay Joel Embiid. Trip natin yan. Stick kaya yan. Isipin mo late ka natutong mag-basketball tapos nag-MVP ka. Legit, legit. Papi Charles, Charlek Sandra, Luka Doncic sa third. Wala pa rin, wala namang something na nag-reach or kakaibang pick. Si KD naman, Team KD, SGA, Team Corkscrew, Tyrese Halliburton. Si Papi Eggy Pascasio, si Corkscrew, si KD naman, si Mark Broton. Nico's team, Jason Tatum. And then, Team Chris Paul is Stephen Curry.
ito usually yung ano talaga eh. Ito yung area na kinukuha si Giannis. Ayun, pinaglalaroan lang yan eh. Dito sa area ni Tatum Curry, tas yun, yung pick 8. So sa pick 8 kinuha ni Papi Gab si Giannis Antetokounmpo. Michael J. Steam, ang pinik niya ay LaMelo Ball. Walang kakabakabang pick ng LaMelo Ball. Sa ibang liga, mga paps, itong si LaMelo Ball, nagsaslide. Alam nyo ba, nag-slide sa akin yun sa deep league namin? 20 team ata yun. Ano ako nun eh? 14th ata? Nalimutan ko na. Yan, nakuha ko yan si LaMelo Ball. Tuwan-tuwa ako nun eh. Kalahin mong nag-slide sa akin. Okay, ito magiging paborito kong team na tawagin, si Team 051404044102. Na-pick niya si Damian Lillard, Papi Joel. Talagang gusto mo akong pahirapan ha, mag-commentary dito. Team Goose, Klein John, Anthony Davis, Team Kidlat, si Zeus De Los Santos naman, Trey Young. Uy, inuna niya si Trey Young. Uh, Team Prime naman kay Julius Lau, Kyrie Irving. Share ko lang mga paps, alam nyo ba dun sa mga una kong liga nung pagkabukas-bukas ng Yahoo, nakukuha ko pa sa third round yan si Trey Young kasi ang baba ng rankings niya. So at least, tapos siyempre nag-a-adjust yung ADP. Habang nag-a-adjust kahit malayo, lagi ko siyang second pick. Kaya pag tinanong niyo yung mga nakakalaro ko, sasabihin lagi nila, favorite niya ni Roy si, ano, si Trey Young. Ako naman kasi, iniisip ko, ba't ko naman siya papalagpasin doon sa susunod na round? Siyempre kukunin ko na, dadakawin ko na siya. Lalim-lalim eh. Pero yun, mukhang trip din ni Papi Kidlat itong ni Papi Zeus pala, itong si Trey Young. Team Prime nga, Kyrie Irving. And then Team Dogos, back-to-back picks. Tingnan natin kung sinong ipapartner ni Papi Mark kay Kevin Durant. May mga players ako na usually nakukuha na hindi nakuha agad ah. Siyempre, hindi natin sasabihin yan kasi tampering na yan. On the clock, Papi Mark Heinrich Marcelo. Mukhang pinag-iisipang mabuti. Ayun, yun na nga. Lumabas na yung iniintay ko, Mikal Bridges. Kasi if merong 10th category, which is yung age, durability, and yung, if you're considering yung injuries or age, yun nga, kung matanda o hindi. Mikal Bridges, laging top yan eh. If mag-iisip ka ng 10th category. Good pick din para sa akin pala yung kukuha ka ng isang medyo maedad na tapos medyo sabihin na natin may mga concern doon sa season long na game niya, which is Kevin Durant. Maganda na susuportahan mo agad siya doon sa same position o kaya kung ano yung nakukuha mong stats. Kasi yun, again, that's my strategy kung ako yung kukuha ng ganun. Mahirap kasi mabutasan eh. Kung hihintayin mo pa yung latter rounds o kaya mag-handcuff ka, ang layo ng value. So kailangan agad-agad. Papi Julius Lau, Team Prime, dalawang guards, Kyrie Irving at Devin Booker yung kanyang tandem. There you go. Ayun, no? Team Kidlat. Kinuha na si Victor Wembanyama. Atabs natin yan. Atabs natin. Sali lang kayo sa San Antonio Spurs, mga bandwagoners. Pagkatapos nyo kaming hindi pansinin nung nagtatang kami, nakikisali kayo ngayon, ha? Team Goose, Anthony Davis, and Jaren Jackson Jr. Naglalak na ng blocks itong si Team Goose. Team Juice tuloy. Hindi ko na babanggitin pangalan na itong puro number. Papi Joel Tarakina, Damian Lillard at Domantas Sabonis yung pairing niya. Michael J, parehas bata, LaMelo Ball at Anthony Edwards. Ito naman si Papi Gab, Team Spolarium, ay Giannis Antetokounmpo and LeBron James. Gantong-ganto din yung umpisa last league. Yan din yung magka-partner. Swak na swak din naman kasi Giannis tos LeBron James. Tingnan natin tong si Team Chris Paul. Sino kaya pa-partner niya kay Stephen Curry? Donovan Mitchell, best available na yan. Hindi mo napapalagpasin yan. Lakas ng points agad na ito. Team Chris Paul. Ito naman si Papi John Nico. Sino kayang pipiliin na ito? Pa-partner niya kay Jason Tatum.
Sino kaya pa-partner niya? Siguro si ano to. Si sino ka ba yung mataba? Ka-partner ni Channing Tatum. Ang pangalan nun. Eh di si Seth Rogen eh, yung isa pa. Basta yun, si Superbad. Hindi ko, sablay tuloy yung joke ko. Nalimutan ko yung pangalan eh. Carl Anthony Towns, pinag-isipan. So, alam na natin kung ano yung next na pick nito ni Papi Nico base dito sa kanyang setup. So, meron siyang Jason Tatum at Carl Anthony Towns. Tingnan naman natin ang gagawin ni Team Corkscrew. Sinong ipapares niya kay Tyrese Halliburton. So, hindi pa ako makakapagbitaw ng mga ano, side comments natin kasi matatampering tayo eh. Tingnan muna natin yung mga core nila saka natin hulaan yung mga next picks. Team KD, Papi Mark, Brutes, SGA. Actually, ako, nahihirapan akong partneran to eh. Si Tyrese Halliburton, si SGA, sino pa ba? Actually, yung dalawang yan. Pag yan yung napipili ko, nauubos ang brain cells ko. Kasi parang pinag-iisipan ko bawat ano ko eh, bawat pick ko ng matindi kasi tricky eh. Parang yung direction na pwede mong puntahan, solid ka. So, pag tiningnan mo yung available na per round, ano eh, challenging eh. Baka biglang kapusin. Hindi, syempre, hindi ko mabibanggit yung mga players, maririnig nila. Pero yan, challenge talaga ako dito kay Halliburton sa kay SGA. Solid pa rin, syempre, sino bang tatanggi dyan? Ano lang, kumbaga kung sosolidan ko yung daming solid yung nabanggit ko. Kung gagandahan ko yung pick talaga na nakatema, medyo nahihirapan ako dyan. Of course, ito, nabawi na ni Corkscrew yung scoring deficiency ni Tyrese Halliburton by drafting Lauri Markkanen, di ba? Tingnan natin kung anong diskarte ni Papi Mark Bruton. 30 seconds on the clock. One pick away na tayo mga paps. Hindi pa rin ako desidido kung ano ang gagawin ko. Shy guy. Mo nahihiya pa si ano, Papi Brutes. Brutes yung una niyang pangalan eh. Naging KD dun sa Yahoo. So nalito ako dun sa nickname. Papi Mark pala. Mark pala. Yan. Paul George yun. Kaya niya pinag-isipan. Eh, siyempre value eh. Sayang naman yun, di ba? May mga players talaga na may per game na kayang top 5 for sure. Pero may mga concerns din naman yung mga players na yun. Ito na kaya yung pagpabalik ni PG-13. Surprisingly, natutuwa ako dun sa podcast ni PG-13, yung podcast P. Maganda. Solid siyang pumili ng mga guest. Tapos okay siyang mag-host eh. Ano siya eh. Humble pero may swag eh. Papi, Madaraso Charles, Luka Doncic, and Fed VanVleet. Pasaga ng FG. Yan ang tema ni Papi. Ay, ako na pala. Puta. Salita ako ng salita dito. Pambira. Mga paps, hindi nyo ako sinasabihan. Hugot tayo. Huhugot tayo. Let's go. Gusto ko yung hindi ko pa nabibuild. Yes, sir. Let's pick Miles Turner. Kunin natin yan si Papi Miles Turner. Tingnan natin kung makakabuo tayo ng malupit na build dito kay Joel Embiid saka kay Miles Turner. Pick one. Sino kaya iba-back to back ni Nikola Jokic? Si Papi Mark. Sige. Sige Mark, piliin mo ng piliin. Ah, sino kaya unang manggugulat sa liga na to? Feeling ko ako eh. Maano sila eh, oh. Mga quality picks. Ako ata yung unang babasag sa ano. Let's see, let's see. Nagdadalawang isip si. Akalain mo yun, nahirapan yung first pick. Pero sa totoo lang, mahirap din talaga mag Nikola Jokic. Hindi mo kasi problema yung options. Pero yun nga yung mahirap. Ang dami mong options. Parang ang dami mong direction na pwedeng puntahan. Tapos pag tiningnan mo ngayon yung best available player, solid. So parang ang question is, susundin ko ba yung naiisip kong tema? O
manghihinayang ako sa value na naiiwan dito sa queue. Yun yung ano diyan eh, yun yung catch diyan eh. Let's see kung sino ang next pick. Nikola Jokic, Nikola at Cade, almost triple-double parehas. So, yun yung posibleng naisip nito ni Papi Mark. Di ko din sure, di ko din sure. Baka nag-a-assume lang ako. Maganda yan. Isang season na nakalipas simula nung hype na hype ang tao kay Cade Cunningham. Baka ito na yung taon na yun. Hirap oh, nahirapan si Papi Mark. May mga umiilaw daw kasi dito sa Q. Let's go. 40 seconds on the clock. Kawhi, hindi niya napalagpas. Si Kawhi. Kawhi Leonard. Sino naman kaya ang pipiliin natin mga papi? Okay. Nag-iisip ako kung sinong pwede. Okay, sige. Napag-decide na natin. Back to back bigs tayo mga paps. Let's go. Ang pinili ko ay si Bam Adebayo. Ilang sunod na liga na may Bam Adebayo. Kasi napupunta siya sa akin. Hindi ko naman talaga siya target. So, natataon na siya yung gusto kong big sa area na yun. Kasi pick 1 ako kanina. Tapos nag-slide siya ata sa akin dun sa pick 7 ata, pick 5. Ayan. Papi Madara si Charles, humugot na rin ng big Evan Mobley. Kinuha niya kasama si Luka at si FVV. Ito naman si Team KD. Papi Mark Bruton on the clock. Kristaps Porzingis. Nag-set ata tayo ng trend. Nagkakaroon na ng big man run dito. Siyempre kinuha, hindi nagpatinag si Team Corkscrew. Papi Eggy. Sabi niya doon ako sa best available. So Tyrese Haliburton, Laurie Markkanen at Desmond Bane ang kanyang pinili. Ito naman si Nico's team, Jason Tatum at Kat. Sino kayang pipiliin na ito? Magaganda yung mga pagpapartner dito. Alam mong may tema eh. Yung Giannis sa LBJ, no? Lagi ito. Lagi. Ang concern ko lang dito kasi pareha silang may pareha silang challenging to expect na tawag dito, makakompleto ng madaming games this season. Pero hindi din naman natin masasabi, lalo si Giannis, ganadong-ganado yan, kasama si Dame. Siyempre, hindi na niya mapapalagpas si Jimmy Butler. Jason Tatum, Karl Anthony Towns, Jimmy Butler. Sakit naman noon. Papi Chris Paul. Team Chris Paul. Si Papi Matthew Villion ko naman ang pipik dito. Dalawang guards. Makikisabay kaya siya sa trend o mag-stick siya to get the best available player. Stephen Curry sa Donovan Mitchell. Palong-palo na siya sa points. Sa tres. Ito yung pinaka-disiplinadong draft ko this and this day kasi nakatatlong draft ako. Kanina may mga naglalabasang hugot agad eh. Paisa-isa lang naman pa. Dito kalmado. Nakakatakot. Hindi tayo makakakuha ng snipe sa dito slide. Back to back guards naman siya. Sabi ni kasi Chris Paul nga naman siya, Team Chris Paul. So puro bigs kayo di magga-guards naman ako lagi. So Stephen Curry, Donovan Mitchell at Jalen Bronson. Team Spolarium. Ang kanyang TBJ ay si Giannis Antetokounmpo, LeBron James at si Spicy P. Masaya pa kaya si Spicy P sa Toronto? Yun ang di ko alam eh. Nawalan bigla ng direction ng Toronto eh. Hindi mo malaman kung plano na ba nilang uh, build for the future. Magraran ba sila ulit? Hindi ko sure kasi binitawan nila si FVV.
Michael J. Sino kayang pipiliin ni Papi Michael J? Lamelo Anthony Edwards. May mga nagsaslide na dito. Tuwan-tuwa yung ano, nasa dulo. Sabi niya, sabi nila sulit. Mangyayari kaya sa akin to sa Rushmore? Last pick ako dun eh. Lagi na lang ako last pick. 3 years ata. Hindi na yung chamba eh. Malas na yun. Akalain mo yun. 3 taon, lagi ka last pick. Saan ka nakakita nun? Bobby Michael J, Lamelo Ball, Anthony Edwards at DeJounte Murray. Dito naman tayo kay Team 0514040102. Nasasaulo ko na. Oh. Damian Lillard, Domantas Sabonis at Jaylen Brown. Team Goose. Plain Jan Bakiran. Anthony Davis, Jaren Jackson. Makakabangga ko ba to? Pare-parehas kaming ano, malalaki ah. May triple J siya. Ako. Parang nararamdaman ko na kung sinong next niyang pipiliin. Napapaisip. Ang layo ko pa. Di Aaron Fox, kumuha na siya ng guard. Sabi niya, tama na, kalmado na tayo. Magbabawi siya. Sa guards, Trae Young at si Victor Wembanyama. Chet Holmgren, dalawang daddy long legs ang kinuha, mga paps. Yun, no? Ito yung mga team na ano, whatever happens, high upside. Mag-e-enjoy ka pa. Solid, solid. Solid kay Papi Zeus. Team Prime, kinuha na niya ang best available. Kyrie Irving, Devin Booker, James Harden. Oh, mga household names. Team Dogos, Kevin Durant at Mikal Bridges naman. 1 minute and 30 seconds on the clock. Dalawang forward. Sino kaya ang back-to-back nito ni Team Dogos? Huhugot na to. Drew Holiday, another household name. Para kay Team Dogos at Walker Kessler. Yun. Asa daw kayo. Asa kayong bumuo ng puro blocker. Humugot na to si Team Dogos. Yung pala, nireserba pala niya yon. Darius Garland kay Team Prime. Ang sakit no. Puro assist yung Team Prime. Kyrie, Booker, Harden, Garland. Kakamot ka na lang sa ulo kapag nakatapat mo to. Puro assist. Team Zeus, Jamal Murray, partner ni Jokic. Kinuha naman niya. Double guard, double big. Tingnan natin kay Team Goose. Pag nag-a-altab ako, nag-out yung app. Hassle naman. Tyrese Maxey. Back to back guards naman siya. Hindi naman masyado malalim pero still. Tingnan natin tong si Papi Joel. Team 0514040102 sa ulo ko na. Damian Lillard. Ano siya, isa siya dun sa teams na nag all positions, guard, forward, to big. So, any direction ng pwede niyang kunin. Sino kaya ang pipiliin niya? Sana may mag-slide sa akin na nakaw. Ang tatalas naman kasi nitong mga to eh. Every year. Hindi tayo makasnipe ng todo. 1 minute on the clock. Ayun, kinuha niya. DD. Double D. Tito Demar. Ano kayang plano ng Chicago Bulls, mga paps, no? I think kailangan na nilang tumodo this season. Michael J getting one of the most safe and efficient bigs. Nikola Vucevic. At Spolarium kinuha na si Dominaton. Kanina kinuha ko yan eh. Si Dominaton eh. Ginulat ko ang mundo kanina. Kinuha ko siya ng 3rd round. Nilapagan natin. Boom, DeAndre Ayton. Rich. Okay lang, okay lang. Minsan ganun tayo eh. Pag yung gusto natin mag-enjoy. Feeling ko naman he's up to a very good season. Ang kanina explanation ko, history says
Portland Blazers value a very good big. Tapos binibigyan talaga nila ng opportunity yon. Like, yung Rashid Wallace, dati Arvidas Sabonis, pinaka-recent na nag-invest sila Marcus Aldridge. Years nilang hinayaan. Si Zibo, di ba? So, there's a trend na you have to respect that. Kasi ano din ako, follower din ako ng Portland Blazers, low-key Portland Blazers fan ako. Brandon Roy, syempre, pangalan ko. Saka yun, Zibo. Gusto ko yung mga ganung players eh. Yung Zibo, Rashid Wallace, yung mga gago players. Pero gumagawa. Alam mo yun? Yung hindi mo magagalaw kasi alam mong from the hood. Yun, yung mga trip natin eh. So, malay mo, medyo soft yung profile ni DeAndre Ayton pero hindi natin masasabi, di ba, mga paps? And I also think na, tawag dito, he's challenging himself din na mag-bounce back. Kaya, big things for DeAndre Ayton. Team Chris Paul ang kinuha niya. Nick Claxton, syempre nagkakaubusan na ng big. Nagrara na naman ng big dito sa fourth round. Nico's team. Sino kayang pipiliin ng Nico's team? Jason Tatum, Karl Anthony Towns, Jimmy Butler. Dalawang forward at isang big. Hindi ko na ma-consider na center si Karl Anthony Towns dahil dun sa dynamics ng laro niya. Pero I think dapat center pa din kasi may center eligibility siya sa Yahoo eh. Doon pala mga paps, doon sa nakikinig ngayon sa League 3, hindi muna natin gagamitin yung power ni Komish na mag-update ng position. Next year na, obserbahan ko na lang muna. Feeling ko wala naman masyadong sobrang hassle na players. Saka automatic naman si Yahoo. So kapag naglaro ka ng certain number of games on that position, ina-update naman niya. Ang hindi ko sure kung ma-update ba nila like yung on point. Hindi ko alam, 10 games ata yun, minimum. Hindi ko natanda. Basta alam ko may number of games, kapag nilaro mo yon position na yon magiging eligible ka. Pinaka-solid doon na naalala ko si Boris Diaw eh. Isa yun sa low-key San Antonio Spurs favorite ko eh, Boris Diaw. Solid yun. Parang PG to center ata. Ang position nun sa fantasy basketball eh. So ang kinuha niya si Rudy Gobert. Uy, nag-lock pala siya ng Minnesota Timberwolves. So, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert. Team Corkscrew, kinuha naman. Uy, si Jordan Poole, nakuha na. Pinartan niya ay Tyrese Haliburton. Wala pa ring big man itong si Corkscrew. Ito namang si Tim, KD, Mark Bruton, OG Anunoby. So, meron na siyang dalawang forward, tapos Shea, saka Kristaps. Ano pala, Paul George, tapos Kristaps. So, matapang ito si Papi. Mark Bruton. Pero syempre, pag naglaro naman yung mga yan, hindi mo masasabi eh. Parang sa totoo lang, hindi din ako basta-basta naiilang sa mga may historically na may injured players eh. Pag may option, iiwasan ko. Pero pag walang option, kukunin ko din naman talaga yan. Kinuha naman nito si Papi Charles, Luka, Fed Bandit, Evan Mobley, ito Zion Williamson. Boom, boom, boom. Okay, on the clock na ako. Hindi ko alam kung sinong kukunin natin dito mga paps. Kuha muna tayo ng dagdag tayo ng scorer. There you go. Zach Lavine, kuha tayong scorer. Tingnan natin kung sino ang kukunin ng Nikola Jokic na back-to-back. Meron siyang Cade, meron siyang Kawhi. Sino pa kayang kukunin niya dito? Kompleto din pala siya. Guard, forward, center. 1 minute and 20 seconds on the clock. Pero mahaba naman yan since back-to-back siya. So parang 3 minutes naman overall. Or ano ba to? 2 minutes ba tayo? Nalimutan ko na eh. Gaganda ng mga pick dito. Wala pang yung kakaiba. Merong mga naiipon yung concerning na players. Pero healthy sila coming the season eh. So hindi mo masasabi. Solid yan kapag naglaro talaga. Papi Mark, sige. Taking his time. Wala namang problema dyan. Lalo na at first pick ka. Ang pressure kasi sa early picks, kanina na-explain ko nga, dapat ma-pressure ka
na ikaw yung nagdi-dictate ng pace ng buong draft or buong liga. Kasi lamang ka na sa value eh. Kahit nasabihin nila hindi, kayang bumuo, kayang manalo ng any spot. Totoo naman, totoo naman. Pero kung magiging technical tayo, value ng players, malaki talaga yung agwat nung first pick do sa last pick, di ba? Ayun, nag-back to back ginaya tayo. Nag-triple big din siya. Julius Randle at Alperen Sengun na kinuha. Kukunin ko sana si Alpi. Pero okay lang sa kanya na 'yon. Sino na ngayon ang pipiliin natin, mga papi? Eh, may mga options tayo dito. I guess. Mhm. Siguro kunin natin. Magma-magic bonus na ba tayo? Sayang naman, may mga valuable dito. Laki ng value na itong mga to. Doon tayo sa magwawalwal, no? Oo nga, doon tayo sa magwawalwal. Sige. Pa tayong bata. And Fernie Simons, kunin na natin yan, mga papi. Doon tayo sa malakas mag-score. Bawiin natin yung scoring. Humugot tayo. Dami pang value. Madami nag-slide na value. Hindi na kayo mahihirapan sa pagpili. Kinailangan ko lang kumuha ng guard. So meron tayong tatlong bigs tapos dalawang guard, semi-guard. Siguro naman alam niyo na yung build ko dito. I am punting assist. Kasalanan to ni Team Prime dahil kinuha niya lahat ng guard. Kaya napilitan na ako mag-punt ng assist. Soft punt lang naman. Tingnan natin. Sana masunod ko kasi nung nakaraan nag-punt ako ng assist. Naging hindi din punt assist eh. Na nawiwindang ako sa mga nangyayari. So tingnan natin, punt assist tayo mga paps. Bobby Charles, kinuha naman niya si Brandon Ingram after ko. Team KD, Mark Broton, kinuha niya si Brook Lopez. Kasi efficient. So, inaalagaan niya yung free throws. So, may SGA ka, may Paul George ka, malakas sa free throws. Kaya pala niya kinuha si Chris Tapps. Tapos ngayon, Brook Lopez. Gets. Nice, nice. Team Corkscrew naman, Scotty Barnes. Solid yan. Gusto ko sana yung Scotty Barnes eh. Kaso dahil nakapant ako, mas priority ko na lang malagyan yung PG slot ko. So yan, yun lang naman yung reason ko. Pero kung hindi ako nakapant, definitely kukunin niya si Scotty Barnes. Scotty to Hattie. Nico's team kinuha si Tyler Hero. Hay ako dyan kay Tyler Hero. Gagawa tayo ng isa pang episode about gagamitin natin reference yung mga nailabas na ng mga international fantasy analyst. So ang gagawin ko, players na others don't like, na like ko. Saka players na gusto nila, tapos di ko naman trip. So yun. Try natin yung ganong klaseng tawag dito, content. Team Chris Paul nag-iisip. Stephen Curry. Tinan mo, nahihirapan din siya. Ay, hindi pala. Kay Tyrese Haliburton pala ako nahihirapan. Saka kay Shea. Pero ito, si Stephen Curry. Napapaisip na siya. Isa pa lang ang big niya. Nick Claxton. Pero solid naman yung guards niya. Ito, isa pala to sa dahilan. Kaya ako nag-punt. Jarrett Allen. Yun, nag-slide din yung Jarrett Allen. Natatakot yung mga tao kay Jarrett Allen kasi injured eh. Pero feeling ko naman babalik agad yan. Timeline niya mukhang sakto actually sa umpisa ng season. Ay, siya ba yun? Feeling ko, para either ways, hindi naman sobrang malala. Parang lang, kalmado lang yung injury niya ni Jarrett Allen. Ni Fro. Giannis Antetokounmpo, laging may Josh Giddey, of course, ang may Giannis. Solid pick. Triple-double halos, di ba? Giannis, LeBron, Pascal Siakam. Nilagyan niya ng big man Ayton, tas Josh Giddey. Not bad, not bad. Michael J. Nakakatakot kalaban pala yun eh. Sana makalaban ko siya mga padulo na. Kaiwas muna tayo. Pag-wild yung mga players na yan sa umpisa. Michael J. On the clock. Lamelo, Anthony Edwards, DeJounte Murray at Nikola Vucevic. Dalawang guard, isang forward, isang center. What's next para kay Michael J. So binabasa ko tong move niya dito. Posibleng
kapareha sila ni KD, ni Mark Boroto ng build. Mag-aagawan tong dalawang to. Hula ko lang, hula ko lang. Ang layo ko pa. Makapaglagay nga muna sa kayo habang nag-iisip din sila. Mag-iisip din ako. Franz Wagner. Solid pick yan, Paps. Franz Wagner. Siyempre. Hindi ka na magkakamali dyan. Next pick is Bradley Beal. Etong pick ni ano no ni Papi Joel. Ano mahahalata mo yung edad kasi di ba? Damian Lillard, Sabonis, Jaylen Brown, DeMar DeRozan, Bradley Beal. Yung mga ano household names na alam mong solid. So para makita mo matagal na naglalaro to kasi alam nila yung mga galawan eh. Hindi naman sa pag-judge or pag-aaso. Ito kasi yung mga team na ano pwede mong ipakita to any NBA fan na mabilis nilang magge-gets yung fantasy kapag in-explain mo. Pero pag kunwari, kumuha ka nung, asan ba yung ibang players na hindi naman masyado, yung kunwari, si Alperen Sengun, hindi na rin masyado yun kilala ng ibang casual fans eh. So kapag nakapag-share ka nung, yan, Cade Cunningham, Alperen Sengun, baka hindi nila kilala yan. Maano sila, parang mas malilito sila dun sa how fantasy works. Kaya ito, magandang team to use as reference. Team Goose, kinuha si Paulo Banquero. Uy, hindi kinuha ni Team Chris Paul si Chris Paul. So, kinuha ni Team Kidlat, ni Papi Zeus si Chris Paul. Team Prime, getting his first big Jakob Poeltl, one of the underrated bigs sa reality at sa fantasy. And then Team Dogos on the clock, back-to-back. Siya naman ang babawi. Tingnan natin kung mag-start ng trend itong si Team Dogos. Ayan, kaabang-abang. Ano kayang gagawin ni Team Dogos? Ako, hindi ko din alam kung anong gagawin ko. Ay, ano ba gagawin natin? Ano bang i-build natin dito? Isipan nga natin habang wala pa sila. So, mag-unmute muna ako para hindi nila malaman yung plano ko. Teka. So, yan. So, na-execute naman natin yung triple big natin. Nakakuha tayo na scorer. Masaya ako doon. Zach LaVine, Anthony Simons. Tapos may Jordan Embiid ka na. Sobrang safe na nung bigs ko. Natuwa ako dito sa umpisa nung draft ko. Dahil nakapant assist naman tayo, tatlong guards lang yung target ko para bumaba yung turnovers. Tapos yung mga forward ko na target, mga Swiss Army knife na players, magbabawi tayo sa steals. Malaking bagay na nakapag-umpisa ako ng points dahil hindi ako maiilang na manguha ng mga role players dahil hindi naman sila known for scoring, right? So yun, malaking bagay na nakuha natin si Zach LaVine sa Anthony Simons. Yung Zach LaVine yung nag-slide, so nagustuhan ko yan. Um, kasi kung hindi siya nag-slide, baka ano ko mademonyo ako na mag-big pa na isa. Gusto ko sana yung Walker Kessler para malak ko yung blocks pero mamaya na lang nahahabulin yan. Kuha na lang tayo ng pucho-pucho blocks. Okay na core na yung Joel Embiid sa Miles Turner. Ilan lang naman yung, so kung iisipin mo, yung malakas na block dito, pag kinewenta mo, 2 to 3 teams, so okay lang. Parang kahit matalo nila ako or dikit laban namin, it's fine. As long as ma-dominate ko naman yung ibang team, di ba? So ang target natin sa peak 80 range, isip tayo. Habulin natin yung tres. So probably kuha tayo ng tres at efficiency pala. Gustong gusto ko to si CJ McCollum. So dito natin kunin si CJ Mack saka si Klay Thompson. Syempre third option lang siya dun sa tawag dito sa New Orleans Pelicans kahit na may Zion pero maganda kasi bagay siya dun sa build ko. Pinag-iisipan ko kung si CJ Mack ako or mamaya na kukuha ng isa pang guard, magkikilay Thompson ako tapos John Collins para naman mapump yung uh, tawag dito rebounds ko. Tapos syempre efficient pa rin man to sa free throw. So kailangan kong alagaan yung free throws eh. Sa dulo kasi
medyo mahirap nang maghabol ng free throws na kumukuha ng mga forwards na efficient kasi nga mga Swiss Army na, man na yun eh. Kaya yun, so balik tayo dito sa ating Facebook call na ano ko na sila, na the backstab ko na sila. After ni Franz Wagner, ang pinili ni Papi Joel is Bradley Beal. Next is Paulo Banquero para kay Goose. Nabanggit ko na pala to. Nakayako portal na pala tayo. Sorry, sorry. Team Dogos naman. Bumunot na siya. Tyus Jones sa Klay Thompson. Ayun, naghabol siya ng tres saka assist dito. Team Prime MPJ, Kidlat. Team Kidlat kumuha na ng Jamorant. Jalen Green naman, kabayan Jalen Green si Team Goose. At on the clock ngayon, ang napakalupet na team name ni Papi Joel, 0514-040102. Paps, i-comment mo sa amin kung anong ano yan, ano ibig sabihin. Reference code ba yan ng GCash? O feeling ko hindi siya number eh. Kasi 0504. Ewan ko. May ano ata to? Tawag dito? Yung sa safe. Code sa safe. Tatandaan ko to. Baka may kayamanan to si Paps. Mabubuksan natin. Speaking of kayamanan, ito ay isa sa mayaman tumira. Si Jeremy Grant. Wala namang ibang magcha-chunk doon sa Portland. For sure. So, bukod kay Anthony Simons, itong si Jeremy Grant. Let's see kasi solid na facilitator yung mga guards nila ngayon dito sa Portland Blazers eh. So mababago kaya yung style ni Jeremy Grant? Feeling ko hindi. Kasi duda din ako kung part siya ng plano ng Portland Blazers eh. So if napag-usapan nila yon, kung naging premature yung pag-offer sa kanya ng pag-sign sa kanya ng contract, kailangang ma-maintain or mapataas pa yung value niya para mapakinabangan niya sa kanong Portland Blazers. So, technically, dapat in agreement sila sa part na yon. And then, dahil hindi naman din sila nag-aim na manalo, tawag dito, totally makes sense kung hindi tatanggalin yung limelight sa kanya. Pero, hindi din tayo sure. Ito kasi si Chauncey Billups, ang pagkakaalam ko, ang profile kasi niya, ano siya, players coach. Para siyang si Tyronn Lue. Saka si si Ham. Ang alam ko yun yung sinasabi nilang players coach eh. Si ano din nata si Jason Kidd, parang players coach. Kaso si Jason Kidd kasi may favorite players, parang hindi niya ini-extend. Kaya nagtampo diyan si Giannis Antetokounmpo eh. Michael J, isa sa mga atabs ko din, kinuha Devin Vassell. Sayang, akala mag-slide sa akin. Dito naman tayo ay Papi Gab, Spolarium. Umiinom kaya ng Pepsi ngayon si Papi Gab. Team Yanis. Sarap mag-build niyan ng Team Yanis. Actually, wala pa akong Yanis pala this year. Luka kasi meron ako. Pero almost the same build din naman eh. Kung magluluka ka sa yan. Ako lang kung mag-style ako. Same lang yung piyesa na ginagamit ko kay Yanis saka kay Luka. J-Dub in the house para kay Spolarium. Team Chris Paul na hindi nakuha si Chris Paul. Meron siyang 3 guards saka may 2 bigs. Kukuha pa kaya siya ng guard? Kukuha pa kaya siya ng big? O magkukuha na siya ng mga forwards? Tingnan natin. We are 1, 2, 3, 4 picks away. Bago na naman tayo mag-pick. Wala na naman masyadong nag-slide. Nakakainis. Ang tatalas ng League 3. Walang pinapalagpas na value. Inuunahan pa. Cam Johnson, kinuha ng team Chris Paul. Nico's team. Sino kaya ang pipiliin nito? Austin Reeves. Isa to sa mga mascot ko eh. Pogi kasi. Terry Rozier naman para sa team Corkscrew. And Buddy Hield, ang bilis nun. SGA. Kasi syempre, kailangan ng supportan ni SGA sa tres eh. So, totally makes sense. Kailangan mo talagang kuhanan ng tres to. At ito naman si Papi Charles on the clock. Buddy Hield pala, 6-man na ng Indiana. Feeling ko naman, papabor pa rin naman sa kanya eh. Ang medyo kailangan i-monitor kay Buddy Hield is mame-maintain ba niya yung 3 and D niya? Yun yung tanong ko doon. Kasi dati hindi naman siya ganun ka-solid sa steals eh.
Meron naman, pero I mean, last season, sobrang solid yung performance niya. Papi Charles, kumugot na ng isang big man. One of the big man na talagang pinag-aagawan. Onyeka Okongwu. Eto ako naman. Sino kaya ang pipiliin natin? Huh? Siguro, kunin na natin to. Kasi mahirap makakuha ng... napapaisip ako. Sige, kunin natin to. Yeah, Mr. White. Derek White, iniwasan na ng lahat. Ako, hindi ko yan iniiwasan. Isa sa mga favorite players ko yan eh. Feeling ko underrated. Underrated yung value na binibigyan niya sa Boston Celtics. Sobrang babaw ng bench ng Celtics. To the point na kapag may nangyari sa frontcourt nila, naniniwala ako na magkakaroon pa rin ng big role si Derek White. Baka mag-small ball sila. So, hindi ko din naman siya pipiliin sa dati niyang ADP. Medyo maaga nung wala pa si Jrue Holiday. Pero mahirap palagpasin eh. Solid yung nabibigay na value ni Derek White. Next natin, back-to-back ulit. Nagawa niya yung original Jokic, saka baby Jokic, Jokic and Sengun. Sayang. Kala ko mag-slide sa akin. So meron siyang dalawang center, Julius Randle at Kawhi sa forward, tapos isang guard, Cade Cunningham. Ma-assist si Sengun, ma-assist si Randle, ma-assist si Cade, ma-assist si Jokic. So out of position dimes ang kinukuha niya. Kyle Kuzma at Scoot Henderson. There you go. Kumuha na ng isa sa mga bunot ni Papi, Scoot Henderson. So ngayon, ako naman ang problema kung sino ang pipiliin ko. Um, May gusto sana akong piliin. Pipiliin ko na ba to? Uh, Patingin nga nung dulo sa kabila. Okay. Ay, nako. Hindi ko gusto yung tong pick na to, pero swak kasi siya eh. Hmm. Hindi, magpalit tayo ng diskarte. Subukan natin to mga paps. Konting reach ng konti, John Collins, kunin natin. Tingnan natin kasi Utah Jazz, um, there's a chances. Ang main man nila si Markkanen. Sino pa? Kessler for defense. Parang feeling ko may space para magkaroon ng bounce back here si John Collins. So, I'm trying to pick players na okay yung floor pero may potential na upside. Medyo stretch yung ceiling. Uy, Papi Charles, akala ko makukuha ko pa sa next round yan. Kainis. Jabari Smith Jr., mga papi, nakuha na. Na-snipe mo ako doon, Paps. Ang lalim doon. Okay, next natin. Team Brutes. Sa bagay, wala pa lang chance na makuha ko si Jabari Smith kung nasa listahan siya ni Papi Charles. Kasi pag-ikot mamaya, siya din ang una bago ako. Napakudan. Team KD, Papi Mark Bruton, Jonas Valanciunas. Eto na yung big man run. Team Course Crew, Mark Williams. Actually, ito yung mga first few leagues na nauna si Okongwu over Mark Williams. Usually, di ba maraming potential na bigs sa run na yan? Lagi si Mark Williams yung nauna. So, technically, masasabi ko na solid or nakaw value para kay Team Corkscrew yung Mark Williams. Ako, personally naman din ulit, hindi si Mark Williams yung favorite ko dun sa run ng bigs. Siyempre, hindi ko sasabihin. Hindi pa napipik. Pero solid yan. Solid yan, Mark Williams. Team Nico, Mitch Robinson. Etong Mitch Robinson na to, nakalimutan na to ng mga teams eh. So, ano mga GMs. Dati, kinukuha to sa third round, no? Tapos ngayon, hinahaya-hayaan ng palutang-lutang sa mid. Solid pick yan. Number one offensive big man during the playoffs. Ganun kalupit si Mitch Robinson. And I guess top 5 siya sa offensive rebounds din sa buong league eh. Ang lagi lang concern sa kanya is early fouls, pagkatapos si Tibbs, hindi kasi siya pinapalaro ng sobrang laking minutes. Pero feeling ko na-win na niya si Tibbs dahil doon sa playoffs performance niya. Kinain niya si
Evan Mobley saka si Jarrett Allen eh. Walang magawa sa kanya pagdating sa rebound saka sa hustle eh. So let's see. Marami akong liga na may Mitch Robinson at hulaan nyo kung kailan ko na-pick yan, Mitch Robinson na yan. Dahil early yung iba kong liga. Nakukuha ko yan mga Paps round 11. Laging back-to-back ginagawa ko noon. Mitch Robinson saka Time Lord. Walang pumupulot. As in, na-weirdohan talaga ako nung unang mga weeks nung na-open yung Yahoo. Sabi ko, may hindi pa ako, meron bang balita na hindi ko nababasa. Kasi nagsislide talaga siya. So, iniisip ko na lang, kasi masyadong maraming na-hype na younger big man. So, okay, fine. Eh di, okay. Kukunin ko pa rin to. Sayang naman. Value na yun. Alam ko yung mga concerns nila, pero round 11, tapos naghahabol ka ng big, makukuha mo yan. Quality na siya. Pag napila yun, edi kakainin ko yung sinabi ko. Sana naman hindi, tropa. Parehas kami nagdadasal ni Papi Nico na hindi mapipila yung mga yan. Team Chris Paul, Daniel Gafford, speaking of big man run, isa din, yeah, siya saka si Mark Williams, yung mga nauuna na big man sa run na to. Team Polarium, Marcus Smart, bagong siya, bagong defender ng grind team. Feeling ko mag-uusap sila ni Tony Allen no? Yun ang mga gusto kong player, mga scrappy players. Michael J, napaisip sa mga nangyari. Sasabay ba ako sa big man run? Ano bang gagawin ko? We are far away from sa turn. So hindi muna ako mag-QQ. Na-snipe. Nakakayo sa akin, Pops, si Jabari Smith. Hindi ako makamove on. Wala na. Wala na. Ayoko na. Wala na akong pipiliin doon sa susunod. Nakakainis. Anyway, ganun talaga. Hanap tayo ng values dito ulit, mga papi. Hindi mawawala ang value pick, syempre. Mhm. 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 Okay. Hindi mo na ako mag-QQ. Aasa ako na may mag-slide. Please. On the clock ulit. Team 0514040102. Sa ulo ko na. CJ Mack. Yan yung pinag-isipan ko kanina, mga paps. And alam ko naman na hindi din iikot yan. Mas pinili ko si Derek White over CJ Mack. Bakit? Siguro yung counting stats, yung defensive stats ni Derek White. Pero matagal ko din siya pinag-isipan. Turn pa lang pinag-iisipan ko na yun kung magsi-CJ Mack ako or Derek White. Kumuha na kasi ako ng unfair ni Simons na wala masyadong defensive stats Tapos, mas okay. Minsan kasi maalat yung free throws nito ni CJ Mack. May mga runs siya na nagbibelow 80% percent siya. So, ayun. Pero syempre, knock on the wood. Sasabihin ni Papi Charles, baka mabalis ko. Whatever happens to Zion Williamson, lahat ng New Orleans Pelicans may upside So, there's still some upside kahit na medyo not so sexy itong si CJ Mack. Team Goose, Tobias Harris, very stable. Ito yung nag-slide. Hindi pinalagpas ni Team Zeus. Isa din to sa option ko kanina, Chris Middleton. Ang problema ko lang is, kailangan ko ng efficient na guard sa build ko. So, hindi ko yun makikita sa susunod na mga rounds. So, I have to pick either CJ Mack or Derek White. So, pinalagpas ko si Chris Middleton. And then, yun, upside ni John Collins over Chris Middleton siguro. Feeling ko naman yung floor nila almost the same. And then kailangan ko din ng big man siguro. Baka magrara ng big man, wala akong makukuha Semi-big man. Kaya hindi ko kanina si Chris Middleton. Tapos isa dun sa mga solid na added value kasi ni Chris Middleton, yung assist Ina-expect ko natataas yung assist niya this season dahil similar to Boston, sabaw din yung hindi din ganun kalalim yung Milwaukee Bucks bench. So I think someone needs to be that player na mag-stick from from the first five to the second five. Tapos naisip ko, galing to sa injury. So dahil galing siya sa injury, slowly siyang ipapasok. Pero dapat mabatak siya dun sa laro kasi pagdating sa playoffs, ngayon pa lang nila nakakasama si Damian Lillard. So sabi ko, ang posibleng tumaas sa kanya dahil bababa yung points niya is assist. So dahil hindi nakapant assist nga ako, akala mo naisip ko lahat yun ng ilang minuto lang no. Tawag dito kasi nakapant assist nga ako. Sayang naman yung additional na stat na yun. O baka ginagawan ko lang talaga ng dahilan yung sarili ko. At pinalagpas ko si Chris Middleton. Sayang din yun Team Prime, Zach Collins, kinuha niya. Solid din yan. Kasi syempre, whatever happens to Wemby,
si Zach Williams ang direct na mag-benefit. Team Dogos back-to-back. Yusuf Nurkic ang bagong center ng Phoenix Suns. Dalawa ang kanyang Phoenix Suns. Kevin Durant sa si Yusuf Nurkic. Tingnan natin kung magpapasa niya ang dalawa na yan. Sino kaya ang pipiliin niya? Maraming nai-snub sa taas. May mga aabot pa kaya sa akin? Di tayo sure. Meron na siyang isa pa lang na big. So pangalawang big niya si Yusuf Nurkic. Napapaisip si Papi Mark Heinrich. Tahimik na tahimik. Ako lang ang maingay dito sa FB call. Kanina may mga maingay din. Nagkukulitan din kami eh. Andyan pa ba kayo mga paps? Baka nahihiya lang kayo magsalita. Hindi ito laka-live ah. Nagre-record ako. Hindi rinig yung boses nyo sa kita yung video. So safe na safe. Pwede tayong mag-usap na kung ano-ano dito. Last 20 seconds for Team Dogos. No pressure, no pressure, paps. Kalmado lang tayo. Ayun! Hindi, wala pa. Akala ko may panggulat na to siyan eh. Tingnan na. Shadon Sharp! Hinugod na si Shadon Sharp. Upside pick. Let's go. Team Prime. Tingnan natin kung sino pipiliin. Ayun, mukhang madaming kasama si ano. Sino yun? Mukhang masaya dyan, Paps ah. Medyo may mga naririnig na ako sa FB call natin. Masaya yan. Galaw-galaw mga Paps. Pagalawin nyo ang baso. Andyan pa ba kayo? Masyadong seryoso yung mga GMs dito. Grabe. Ben Simmons, Team Prime. Let's go. Let's go. Comeback is real. Eto na. Eto na iniintay natin. Nag-uumpisa na magbunutan. Wendell Carter Jr., Team Kidlat, kinuha niya. This is his third center. Ayan. Andrew Wiggins para kay Team Goose. Posibleng makabawi talaga si Andrew Wiggins. Ito, ang tagal na kanina nito. Solid yung mga picks ni Papi Joel. Team 0514040102. Kasi yan yung mga value nasa top ng ADP doon sa nung na naiwan nung nag-run. So, Time Lord. Hindi ako takot kay Time Lord para kay tawag dito, para kay DeAndre Ayton. Kasi posible sila magsabay eh. Ang si Time Lord kasi siya yung legit na per minute na player kasi hindi din niya kaya maglaro ng matagal. Almost similar. Sino nga ba yung hindi naman sa motor, lamang siya sa motor. Pero si Mo Bamba, yon. Si Mo Bamba, based dun sa mga training coaches, alam ko, yun ang pinaka-issue niya. Legit yung upside niya, so mahina motor niya. Hindi niya talaga kaya maglaro ng matagalan. Kaya pang backup talaga siya. Si Robert Williams, better version nun. Kaya naman niya, pero hindi niya kaya ng buong 82 games na nag 28 minutes pataas. So yun yung concern kay Robert Williams. Pero it doesn't matter kasi nga per minute monster naman siya. So yan, yun yung mga natututunan ko kapag chine-check mo yung mga evaluation ng assistant coach saka mga training coaches nila. Markel Fultz para kay Michael J's team. Grabe yung guard nito, Mastil, LaMelo Ball, DeJounte Murray, Markel Fultz, Aray, Kobe. Bumawi naman na isa pang guard si Spolarium, Spencer Dinwiddie. At ayun, na-snipe na po tayo sa Gary Trent Jr. Bilang na nga lang yung guards na bagay sa akin, nakuha pa. Okay lang. Okay lang. Yan talaga. Team Nico. Sino kayang kukunin nito? Humugot na rin si Team Nico ng bata niya. Benedict Maturin ang bagong starter. Uy! Akala ko aabot pa sa akin. Paps, Jalen Duren. Trip na trip ko yan eh. Back to back na big oh. Mark Williams saka Jalen Duren. Sarap naman. Yung pag-iintay ni Team Corkscrew na sulit. Kasi grabe oh. Meron siyang Tyrese Jordan Poole, Terry Rozier, Scottie Barnes. Sakit nitong team na to. Tapos nakakuha pa siya ng Mark Williams saka Jalen Duren. Grabe. Pwede na to sa second para sa akin. Joke. Ito, Team KD naman. Napaisip tuloy. Napaisip si
Team KD. Ako ay mag-iisip na habang naghihintay dahil naubusan ako bigla ng mga pagpipilian. Ahay, ay ay ay. So we are two picks away. May mag may mahuhulog kaya sa atin? Parang wala nang mahuhulog sa atin eh. Ang bilis no no. Ubos yung nasa queue ko dito sa run na to. Akala ko pa naman ano na, slide na kasi may mga Shadon Sharp, Ben Simmons. So hindi pala ako yung makikinabang. Si Team Corkscrew pala yung nakinabang sa pag-slide. Nagsaya ko sana ako daw si Jalen Duren. Team KD, 5 seconds on the clock. D'Angelo Russell. Bagong basa ko pala, Paps, kay D'Angelo Russell. Balita sa akin nung isa sa mga tropa kong reporters LA. Nagpa-practice pa rin daw ngayon sa training facility si D'Angelo Russell. Nag-shooting pa rin. Napakasipag na bata. Jaden McDaniels, kinuha ni Papi Charles. Dito sa point na to, outside 100 na tayo, di ba? So feeling ko, kukuha ko nung magic bonus natin. Feeling ko value pick to. Dahil naagaw sa akin si Klay Thompson at si Gary Trent. Kunin natin si TM3. Let's go! Pagpahingan mo natin ng mga ilang linggo. Babalik din yan. Papi Mark, back to back. Nanakawan mo ba ako? Please, wag. Wag mo na ako nakawan, Paps. Tropa naman tayo. Ilipat tayo. Sino bang pwedeng mapili dito? Grabe. Grabe yung run na yon. Nikola Jokic. Feeling ko ito yung dapat laging team to beat eh. So dapat pag nagbi-build kayo, ito dapat yung tinitingnan nyo. Lamang kasi siya eh. Parang usually ang pressure dyan is um, nasa iyo na yung chance na mag-build na solid na team. So it's for you to mess up, 'di ba? Kaso, syempre, hindi naman papayag lahat ng kalaban. So ako usually kapag nagda-draft ako, kapag masaya ako dun sa team ko, sinisilip ko lagi yung Jokic. At kadalasan, lalo pag dulo ko, nalulungkot ulit ako. Kapag nakakabuo ng magandang Jokic, parang nakakainis naman. Pero dito, spread na spread ng values. Grabe. League 3, mabigat. Nakukumpleto na yung mga core ng mga teams natin. 20 seconds on the clock. Papi Mark, sige. Si Papi Mark pala yung isa sa mga bago nating ano, no? Pinalit. Josh Hart. Harty the Bomb, nakuha na. Solid yan. Si Papi Matt Smith, shoutout sa'yo. Concerned daw siya sa mga New York backcourt kasi ang dami nilang solid doon. Ako naman feeling ko hindi. Importante yung ginagampanan ni Josh Hart sa role niya. So kahit na may Dante DiVincenzo, posibleng yung iba pang backcourt yung feeling ko yung usual. Ito kasi yun eh. It would take a lot para magtiwala sa si Tibbs. So bago pa tayo umabot doon, kailangan niya munang magpakitang gilas. Standing starter na guard ng Utah Jazz, pinili niya Colin Sexton. Tapos naiwan na tayo dito. Sino na ngayon ang pipiliin natin? Aha. Kuha ulit tayo ng, di ko alam kung ano kukunin ko. Kuha tayo ng guard kasi kailangan natin ng guard dun sa build natin eh. For the sake of having a guard. So I guess dahil sa eligibility niya, bubunutin na natin siya. Bruce Brown in the house. Let's go. Masaya naman ako kahit papano dun sa build natin. Si Bruce Brown pala, feeling ko bababa assist nito. Especially kalaro niya si Tyrese Haliburton. Unless mag-stick siya sa second unit. Kasi puro sniper naman sa second unit.
Meron ka nung body heal. Tapos ewan ko, magsasabay nila sina Ben Mato rin. Tingnan natin. Pero yun, feeling ko talaga, bababa yung assist ni Bruce Brown. Papi Charles kinuha si Trey Jones, followed by Team KD, Aaron Gordon, Keegan Murray, isa sa mga sniper na naiwan. Nakuha na ni Team Corkscrew. Quality yung mga picks ni Team Corkscrew. Haliburton, Jordan Poole, Terry Rozier as guard. Tapos meron siyang Laurie Markkanen, Desmond Bain, Scotty Barnes. Sakit. Tapos nabuo pa niya yung Mark Williams at Jalen Duren. So bakit yung hinayaan yun? Dati nagawa natin ng big two eh. Uh, Team Nico, the Anthony Melton pumping some steals sa kanyang team. Ito ulit si Team Chris Paul na hindi pinulot sa Chris Paul. Papi Matthew Villonco. Sino kayang pipiliin niya? Na-snipe mo ako dyan, ha? Gary Trent Jr. Gary Trent Jr. na ako dun, oh. Ikaw, ha? Tatandaan ko yan. Babawi tayo dyan very soon. Team Spolarium. Ang next dito kay Team Chris Paul napaisip. Huhugot na ata to. Yung mga ganyan, yung mga ganyang matagal pumili. Alam mo na ang gagawin yan. Hindi na ako magtatakang malalim ang huhugutin yan. Next scroll pa ba yan? Zubac, kinuha niya. Nice pick. Kailangan niya yun. Ilan na yung centers niya? 4. Claxton, Jarrett Allen, Daniel Gafford, saka Ivica Zubac. Solid yung mga bigs niya. Ever reliable yan eh, si Zubac eh. So meron siyang rebounds at blocks. Tapos may Stephen Curry, Jalen Bronson. Solid din yung guards niya. Tapos ang forwards niya, Cam Johnson pa. So feeling ko mag-forward na to sa susunod. Next, Bobby Portis naman ang pinili ni Team Yanis. Si Papi Gab. Michael J on the clock. 1.5 minutes. Round 9. Konting kembot na lang. Feeling ko alam ko na yung next pick ni Spolario. Kitang-kita na dito pag nag-slide sa kanya. Bagay na bagay kay Yanis. Ito yung round na pinaka nag-isip yung mga tao. No? Nice. Round 9. Talagang alam mong solid yung mga lineup nila eh. Sa iba kasi, habang lumalalim, bumibilis. Kumbaga nawawala na sila ng option. O kaya, puro hugot na lang. Puro magic bunot na lang. Last 40 seconds. Ako, mag-QQ muna ako habang nag-iisip sila. Sino kaya ang ilalagay natin sa queue? Mhm. Mike Conley, Tito Mike, kinuha ni Michael J. Grabe naman yun. Assist steal pa din ng format. Yan mo, LaMelo Ball, DeJounte Murray, Markel Fultz, saka Mike Conley. Diba? Assist at steal. Grabe. Draymond Green, kinuha na ni Papi Joel. Jordan Clarkson, kabayan. Ayun! Eto, solid. Imposibleng hindi kabayan ng team name nito. Dapat palitan na tong team Goose na to. Pinagsama niya si Jalen Green saka si Jordan Clarkson. Alam niyo bang matagal ko nang inaantayan? Lagi sa mga liga ko, sabi ko, feeling ko merong makakabuo niyan. At ikaw, Paps, shoutout sa iyo, Papi Klein dyan, Bakiran. Ikaw ang kauna-unahang kakilala ko na nakabuo ng kabayan team. Palitan mo na yung team Goose, ah. Oh, Team Pilipinas na yan. Nice, nice. Mahirap gawin yan, ah. Mahirap gawin yan. Siyempre kasi, di mo naman alam kung anong place mo. Tapos kukuha ka pa, kung anong build mo, di ba? Mag-enjoy na to si Papi. Team Kidlat, Brandon Miller. Naubos na. Kanina may scoot na, no? So naubos na si Wemby, si Scoot, saka si Brandon Miller. Let's go. Lumalalim na. Ito yung exciting part. Papunta na tayo sa exciting part. Feeling ko lulungkot ako. Dito sa turn na to, luging-lugi ang first couple of picks. Kasi magic bunot na to eh. So, ayun.
Gusto ko lang sabihin. Sana hindi dito sa liga to. Kasi na baka nakaraan, nalulungkot ako dito sa rounds na to. Pikit bata. Team Prime, Osar Thompson. Lagi na rin tong maaga na pipick. Jackpot ako dito sa mga luma kong liga. Lagi ko siya last pick. Hindi pa siya napag-uusapan. Amen pa yung pinag-uusapan nun. Dapat na rin man talagang pag-usapan si Amen. Kasi long term, quality si Amen. Pero si Osar, siya yung may better path. Pero tingnan natin. Solid yung magkapatid na yan. Team Dogos, back to back. Ito may hilig mag-snipe eh. Kanina, lalim ng Klay Thompson sa Katayus. To Shaden Sharp din. Sino kaya ang i-snipe neto? Abangan. Sana hindi ako. Pero nararamdaman ko malulungkot ako sa pick neto base sa mga pinipili niya. So, wag mong kunin yan. Magduda ka. Questionin mo ang sarili mo, Paps. Oh, the club. 40 seconds sa unang pick pero back to back naman siya. Mahaba-haba pa to. We are currently in round 9, tail of round 9. So mag-uumpisa na tayo ng 10th round pagka-pick neto ni Papi Mark Heinrich Marcelo. Ayan. Sana panoodin to ng mga tropa nyo, no? Tapos hindi pa kayo nagdadrop sa ibang liga para maano kayo, ma-profile na kayo. Yan pala yung mga gusto nyong player. 18 seconds. Aabutan ata ng ano si Papi. Pero naka-queue naman yan eh. Paps, sana kung andito ka sa call, mag-queue ka na. Russell Westbrook, kinuha na. Pinagsama niya yung dating mag-best friend, Kevin Durant and Russell Westbrook. So si Russell Westbrook, siya yung ina-expect ko kay Team Spolarium. Sa call ba si Team Spolarium? Tama ba hula ko? Target mo siya this round. Kasi Giannis ke. So iniisip ko, posibleng target niya. Tapos, ang guard pa lang niya is tatlo. Well, enough na naman yung tatlo. Pero feeling ko lang, isa sa target niya yun. Pero inagawan kayo ni Papi, Mark, Russell Westbrook, at Herb Jones. Isa yan sa inaasahan ko, pero kinuha mo na. Bye-bye, Herb Jones. Team Prime, sino naman pipiliin ni Team Prime? Meron na siyang malalim yung guard niya. Grabe, Kyrie Irving, James Harden, Darius Garland, Ben Simmons, kompleto na. Devin Booker pa pala. Tapos ang big niya is Zach Collins, Jakob Poeltl. And then ang forwards niya ay si Osar Thompson at si MPJ. So ano yung next move ni Papi Julius Lau? Ganda ng logo niya, Team Prime. Napapaisip yung mga tao. Nararamdaman ko ang sound of silence. Konting kembot na lang mga paps. Dalawang back-to-back na lang. Less than a minute on the clock. Julius Lau, sino kaya ang pipiliin niya? Let's see, let's see. 40 seconds. Wala pa nagsaslide ng todo. Halos lahat is within ADP. Tapos yung mga nire-reach naman, understandable. So, Shaden Sharp, understandable yon. Benedict Maturin, understandable. Pinaka nag-slide para sa akin, Chris Middleton nag-slide. Jalen Duren, grabe lang picks away sa akin. Sayang yon. Hindi ko masabing nag-slide si Robert Williams. Depende. Pero feeling ko dapat, considering yung 9 cat dahil less turnovers, hindi naman siya lagi na tawag dito, nag-free throw. PJ Washington, Team Prime, nakuha na. RJ Barrett getting some points. Pang suporta syempre kasi sino ba yung medyo mahina pa points sa kanya? Ma-points naman lahat. Posibleng si Brandon Miller or si Chris Paul. Forward runs naman, oh. Herb Jones, PJ Washington, RJ Barrett sa Team Kidlat. Team Pilipinas, ito na itatawag ko dito. Gilas Pilipinas, kinuha si Keldon Johnson. At itong si Team 0514040102. Grabe ka, Papi Joel. Boyan Bogdanovic. Sana password mo to, no?
Tapos lagi ko pala binabanggit. Tinatago pala, bawal i-share. Papi Michael J. Kinuha si Isaiah Stewart. Paano kaya kung ganun yun, no, mga paps? Magagalit kaya sa akin si ano, Papi Joel. Papi Joel, nandiyan ka ba sa call? Knock, knock. Wala ata, sayang. Ayun, ano ba yung number na yun, paps? Baka mamaya password mo yun, no, ano, paulit-ulit ko sinasabi, ah. Yan. Ayos, ayos. Akala ko naman kung ano na eh. Akala ko yun yung code para sa ano, kaligayahan mo, paps. Teams Polarium. Tingnan natin kung sinong pipiliin niya. Hindi siya nag-react doon sa Russell Westbrook na comment ko. So baka hindi niya trip si Brody. Dito mo nalalaman na talagang ano eh, competitive yung liga. Kasi at this point, sinasagad natin yung oras. Yung iba kasi ano eh, naiipon yung queue. Alam niyo yun. Pagkatas kada dumadaan sa kanya yung pick, pindot na lang ng pindot. Obi Toppin. Yung dating Obi Tapon. Ngayon, nagsisisi na ako. Quality na siya mga paps. Legit. Legit na si Obi Toppin. Sino kaya ang ano, ang question ka kasi diyan is magko-complement kaya ng todo si Obi Toppin kay Tyrese Haliburton at kay tawag dito, Benedict Mathurin. Kasi kung nakita nyo doon sa isang pre-game, pre-season na laro, parang may reaction si Obi Toppin na ano. Alam mo yun, yung parang yung nag-shrug ng shoulder na parang ano ba yan, tira ng tira. Nung ang may hawak ng bola eh si ano, Benedict Mathurin. So tingnan natin. Feeling ko naman nagko-communicate yung mga yan. So the potential is there. Sana maayos nila kasi solid yung ano eh, solid yung nabubuong core ng Indiana Pacers. Medyo alanganin siya kay Jerass Walker kapag hindi siya nagpakita ng pag hindi siya nag-perform kasi si Jerass Walker ano nga tawag sa kanya eh, parang younger Paul Millsap. So glue guy siya. Tingnan natin kung magugustuhan siya ni Rick Carlisle. Ang advantage lang ni Obi Toppin, hindi din known si Rick Carlisle na magbabad ng younger player. So, assumption natin yan, di pa naman sure. Pero solid pick, Obi Toppin. Feeling ko, isa sa mga magiging mataas na field goal percentage player tong si Obi Toppin. Kevin Herter, pinili ni Team Chris Paul. The Red Velvet, Team Nico. Kailangan pa daw niya ng rebound. Kevon Looney naman ang pinili niya. Corkscrew. Dennis Schroeder, buti na lang. Di mo na ako naagawan dyan kasi nakapanta ko ng assist. 2 picks away tayo. Walang, wala akong na-snipe. Nakakaidis. Pero okay lang. Okay lang. Totally fine. So, dun sa mga players na nandun sa range talaga ng pick ko, yun lang din ang available. Akala ko pa naman may malalaglag. Harrison Barnes para kay Team KD. Undervalue niya si Harrison Barnes pero kung kailangan mo ng points, free throws made na influence, mas efficient sa usual na guards. Mababa yung upside. Okay naman yung floor. Pero ayun nga, legit stable na pyesa. So, quality pick pa rin naman yan kay Team KD. Meron ganun mga players eh, yung alam mo na yung makukuha mo. Diba? Papi Charles, wag mo akong biguin. Wag mo naman akong snipan, Paps. Tropa naman tayo. Ito si Papi Charles, lagi ito nanonood ng ano, ng pre-season. Sarap naman yan. Ilang taon na, lagi nag-share sa grupo natin. Kailan kaya tayo ililibre ni Papi Charles? Yun ang inaantay ko eh. Yung chat sa akin, Uy Roy, punta ka naman dito, sagot ko. 1 minute on the clock. Papaiyakin kaya ako ni Papi Charles. Ang players niya ay si Lucas, si Fred VanVleet, si Trey Jones sa guards. Solid yung kanyang forwards, Brandon Ingram, Jabari Smith, Jaden McDaniels. Pagkatapos yung bigs niya, mga ano din. Yes! Whew! Sa lawas. Thank you guys. Thank you sa lahat. Kailangan ko kasi to eh. Kasi nag-Joel Embiid ako. So kailangan ko na pang handcuff. Kitang-kita sa expression ko. Basketball Paul in the house. Welcome to my team.
Pinagpawisan ako doon. Nakala ko hindi ko makukuha si Paul Reed. Importante siya doon sa build ko kasi may Joel Embiid ako. At least may handcuff. May tiwala na rin naman ako kay Joel Embiid na healthy siya. Pero who knows? Christian Wood pala, Paps pinili, mga Paps yung pinili ni Papi Charles. So, inisnab ko na ng konti kasi nadala ako ng emotions ko doon. Tagal ko naka-cross fingers, oh. Sabi ko sana walang bumunot ng Paul Reed. Hindi ko din naman sure na magki-click to si Paul Reed. Baka mamaya dad siya, 'di ba? Kaso importante siya doon sa ano ko gagawin ko. Next pick na ako. Um doon sa build ko, anong kailangan ko? Uh, 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 uh. Bubunot pa kaya tayo? Iniisip kong bunutin ditong isa para mamaw. Kaya naman ng points ko. Feeling ko naman kaya na ng points ko. Sige na nga. Sige, bunutin natin to mga paps. Tari Eason back-to-back defenders. Sana may mag-hit dyan. Makachamba ng isang upside pick. Papi Charles on the clock. Bogdan Bogdanovic naman ang pinili niya. Sana naman may mag-slide sa akin. Lagi na lang wala nagsaslide sa akin. Mag-QQ muna ako habang hinihintay natin yung mga picks nila. Baka maano ko, mamali ako ng pindot. Yan. So Bogdan Bogdanovic pala nabanggit ko na, and Kyle Anderson, yun hindi ko nabanggit. So ang back-to-back ni Papi Mark, ang ating first pick is Jeremy Sohan at Kyle Anderson. So nakikita niyo ba yung trend sa picks ni Papi Mark? Triple-double guys with assist. So meron kang Jokic, meron kang Julius Randle, Alperen Sengun, Josh Hart, medyo triple-double ng konti yan. Tapos Jeremy Sohan, Kyle Anderson. So yun yung tema niya. Solid. Tingnan natin kung anong kakalabasan. Guards niya, dahil madami na siyang out of position assist, Cade, Colin Sexton, saka Scoot. Meron pa siyang susubaybayan, Scoot. Para sa akin, importante yun, yung mascot mo. Yung susubaybayan mo talaga dun sa team mo. Siguro ako, itong dalawa yung susubaybayan ko, si Paul Reed saka si Tari Eason. Papi Charles naman, bangkit ko na kanina yung lineup nito, no? Luka, FVV, Trey Jones. Guards, forwards is Brandon Ingram, Jabari Smith, Jaden McDaniels, Bogdan. Tapos ang ulo niya, para tayo nagpupusoy ang ulo niya, Evan Mobley, Zion Williamson, Jabari Smith, Christian Wood. Review tayo ng konti habang naghihintay. Team KD, guards niya is Shea, SGA, isa pala yun, SGA, D'Lo. Yun lang. Yun lang ang guards niya. Saka si Buddy Hield. Forwards niya is Paul George, OG Anunoby, Aaron Gordon, Harrison Barnes, DeAndre Hunter. And then isa lang yung dalawa lang din yung bigs niya, si Kristaps Porzingis saka si Brook Lopez. So, naka-punt assist din to ng konti. Hindi, feeling ko ano naman siya, soft punt sa assist. Kasi may SGA ka. Tapos meron kang D'Angelo Russell. So, yeah, soft punt. Team Corkscrew, Tyrese Haliburton, Jordan Poole, Terry Rozier, Dennis Schroeder, Emmanuel Quickly. So, 5 guards. At least panalo na tayo sa TO. Pero sakit nun. Tapos Laurie Markkanen, Desmond Bain, Scotty Barnes. And then Keegan Murray. Tapos dalawa lang yung bigs niya dito. Mark Williams at Jalen Duren. Team Nico, kakapili lang KCP. Isa to sa pinag-isipan ko eh. Hindi ko alam kung ba't hindi ko siya pinili. Siguro na, yun nga, na-entice ako dun sa upside ni Tari Eason. Hindi ko pa, mas gusto ko yung upside pick since round 11 na rin naman. Pero solid pick to KCP, Tres at Steals. Ang guards niya is si Tyler Hero pa lang. So parang naka-punt assist din to. Ay hindi, may Jimmy Butler siya. Dito magpapunt sa assist. So Jimmy Butler, Tyler Hero, magka-team pa. Jimmy Butler, Tyler Hero. I would consider Austin Reeves as his guide, DeAnthony Melton, KCP sa backcourt. Tapos meron siyang Benedict Maturin,
Jason Tatum, of course. And then ang bigs niya is Mitch Robinson, Kevon Looney, at Karl Anthony Towns. Ito naman si Team Chris Paul kay Papi Matthew. Steph, Donovan, Jalen Bronson. Sakit naman agad doon, tatlo. Tapos ang gitna niya is Cameron Jones, at Gary Trent Jr. pala. Tapos Cam Johnson, Herter, Avdia. Tapos ang ganda ng bigs nito. Gusto ko tong pagkakakuha niya ng bigs niya. Nick Claxton, Jarrett Allen, Dan Gafford, saka Gary Trent, saka Ivica Zubac. Feeling ko nag-slide sa kanya yung Dan Gafford kasi usually napipick na yun eh. Natawa sigurado to kasi si Papi Matt. Kasi minsan na ano yun eh. Bumaba kasi yung value ni Dan Gabbard sa ADP gawa ng injury. Pero babalik naman agad yan. So nagawa pa niyang kamuha ng Dan Gafford dun sa round na yon. Nice, nice. Dito sa Michael J's team natin, Lamelo Ball. Ito yung masakit na guard. Oh. Lamelo Ball, DeJounte, Fultz, Mike Conley. Grabe yung assist. Forward niya, Edwards, Franz Wagner, Devin Vassell. So, nawalan siya sa bigs. Vucevic, Capela, sa Stewart. Nice, nice. Ikaw kumuha niyan, Paps. Ikaw kumuha. So, on the clock pa rin si Papi Michael J. Habang hinihintay natin, review natin yung iba. Papi Joel, Damian Lillard, Bradley Beal, CJ McCollum. Hindi kita ginajudge, Paps, ha? Kanina nabanggit ko na parang nahuhulaan natin yung mga edad natin sa mga picks natin. Kasi yung mga picks mo, hindi ko sinasabi matatanda sila. Household name. Alam mo yun, kilala mong gagawa talaga. So, Damian Lillard, Bradley Beal, CJ McCollum. Tapos, Jaylen Brown, DeMar DeRozan, Jeremy Grant. Sa gitna, Boyan Bogdanovic din. Tapos, ang bigs niya is sa bonus, Time Lord. Tama ba? Oo nga. Yun pa lang. Gilas Pilipinas. Ako na nagpalit ng pangalan niya. Guards nito, Fox Maxi, dalawang upside players. So, upside guards. Tapos syempre si Kabayan na dalawa. Ang forwards niya is Keldon, si Wiggins, si Banquero. Tapos ang bigs niya, Anthony Davis, Triple J. Let's go. Feeling ko mga umasa kay ano to, kay Paul Reed. Joke lang. Ang napick pala after KCP, Deni Avdia by Team Chris Paul. Pinik naman ni Papi Gab sa Teams Polar may si Jaden Ivey. Aquaman, napick na ni Michael J. Dagdag sa kanyang big man. And sa Dick Bay, pang malupit na pangalan para kay Papi Joel. Gilas Pilipinas, Tito Al. Low-key, solid. Si Tito Al, Malcolm Brogdon, former Boston Celtic, kinuha ng Team Kidlat. Si Team Kidlat naman, Trae Young, Chris Paul, Jamal Murray, Ja Morant, Malcolm Brogdon. 5 yung guards niya. Tapos ang gitna niya is Chris Middleton, nag-slide to, solid. RJ Barrett, Brandon Miller. And then ang bigs niya is dalawang daddy long legs, saka si Wendell Carter Jr. Nagustuhan ng aso namin yung mga picks mo, Paps. Team Prime, currently, Kyrie Irving. Ito pala yung mas madaming guards to kasa dun sa isa. Kyrie Irving, Devin Booker, James Harden, Darius Garland, Ben Simmons. 5 din, sakto lang. Ang dami nating guard heavy na teams. Tapos, ang gitna niya is wala pa masyadong forward. PJ Wash, Osar Thompson. And then yung bigs is Jakob Poeltl pa lang. Zach Collins. Ayun. Team Dogos, guards neto, Drew Holiday, Tyus Jones, Russell Westbrook. And then ang gitna nito ay mabigat. Doon siya nagbawi sa forwards. Kevin Durant, Michael Bridges, Klay Thompson, Shadon Sharp, Herb Jones, walang tapo, no? Tapos ang bigs niya is Yusuf Nurkic, Walker Kessler. So tingnan natin kung sinong pipiliin ni Papi Mark back-to-back. Team Prime, kumuha na ng Josh Richardson. Ayun, Naz Reid, backup ni Kat sa ni Rudy Gobert. And then Amen Thompson. Nakuha ba niya yung dalawang Thompson?
Maling Thompson, ibang Thompson. Yung, yung pinsan, ang nakuha niya, Klay Thompson, sayang, Paps. One pick away pala doon sa Russell Westbrook, yung Osar Thompson. No? Puro Thompson sana yung team mo. Muntik nang bumingo. Team Prime. Kelly Olynyk naman ang pinili nito. Team Kidlat. Ano na ba to? Last two rounds. Last two rounds na pala to. Whew! Quit, whew! Mag-QQ lang muna ako dahil wala pa akong Q. Hindi ko pa alam ang mga gagawin ko. Okay. Next natin, Gilas Pilipinas on the clock. Jonathan Kuminga pala. Sinama ni Papi Zeus sa kanyang team. Yung KO, feeling ko, inaantay yon ng team. Hulaan ko. Asa na ba yun? Nakita ko kanina yun eh. Almost. Eto, feeling ko si Papi Mark Broton, inaantay yung Kelly Olynyk. Nasa queue niya yun. Kasi ang center niya, Porzingis, Brook Lopez, Jonas Valanciunas eh. Kitang-kita mo yung efficiency build dun sa big. So masakit yun. Yung naagawan. Tapos nakuha din yung Nasrid. Usually yun yung alternative mo eh kapag ayaw mo ng hilaw na free throw sa bigs. Ayan. Hula ko lang. Ewan ko mako-confirm ni Papi pag napanood niya to. Sa call ka ba, Paps? Mark Bruton? Wala ata. Ayun. Pero hula ko lang naman. Hindi tayo sure. Usually kasi yun yung build ko eh. Sa dulo, kukuha ng either Nasrid or Kelly Olynyk. Kapag umiiwas ako dun sa mga below 80% na bigs. Gilas Pilipinas, kinuha si Mason Plumlee. Back-to-back big siya. Al Horford at Mason Plumlee. Papi Joel. Wala. Last two picks na, babe. Babe, last two pick na. Don't worry. Tsunami Papi. Kinuha ni Papi Joel. Tsunami Papi. Ito sa Dick Bay. Oh. Ang sarap pangalanan ng team nito. Marami akong green names na may isip sa team nito. Papi Michael J. Kinuha si The Bald Mamba, Alex Caruso. Gusto niya ng steals. Bibigyan ka ng steals yan, Paps, Alex Caruso. Sure ball. Um, Team Spolarium, si Papi Gab. Sino kayang pipiliin nito? Ako, wala na akong mapili. Oh, yan. Oh. Napagalitan ka na, Pap. Sabi ko sa iyo eh. Mau-auto pick ka ngayon. Mau-auto pick si Paps niyan. On the clock, Team Gab. Last 1 minute. Mag-QQ tayo habang naghihintay. Uh, let's see, let's see. Eto, asa na ba yon? Okay. Last 30 seconds. Nahirapan si Papi Gab dito. Sino yung pipiliin niya? Ba't na-out yung up ko? Naghuhulog naman ako sa piso net. Bakit na-out? Mhm. Wala na akong mapili dito sa sa natitira. Dylan Brooks, the villain. Kinuha ni Papi Gab. Kaya pala natagalan. Dito naman tayo sa team ni Papi Matthew Villonco. Team Chris Paul. Let's see, let's see. Sino kayang pipiliin ng Team Chris Paul? We are 5 picks away. At wala pa rin ako napipili. Ay, naubos na. Sino ang gusto ko?
Last 1 minute. Talagang ano, no, nasasagad natin yung oras natin. Gusto ko yan. Sumasakit yung mga bangs natin, mga paps. Labasan na to ng Magic Bunot. Last na pala to. Tama ba? Last na ba? Oo nga, last na. Grabe. Disisit, pansit. Corey Kispert, ang lalim nun, Paps. Ang lalim nun. Wala siya sa top 100. Uh, Basta less than 200. Wala ata siya. Sayang. Gusto ko yan. Gusto ko yan si Corey Kispert. Solid yan. Wala namang ibang shooters doon sa, ano, sa Washington Wizards. Papi Nico. Jan Nico Ferreras. On the clock. Surprisingly, wala kayong mga nasakyo. Talagang pinag-iisipan niyo. Kasi ako din, wala. Ako din pala, wala. Bayan. Ano bang kulang sa akin? Teka. Ilan ang bigs ko? Apat. Apat na bigs. Tapos, meron na akong, ilan ang guards ko? Tatlo. Okay na yan. Forwards ko. Ayun, okay. So, nakita ko na yung butas ko. Isa, dalawa, lo, apat. Ah, okay. Sige. Hanap ako ng bubunutin dito sa baba. Eto, pwede na to. Team Nicolas, 40 seconds. Sana may nakakyo ka. Baka ikaw ang unang ma-auto-pick. Sana naman hindi. Hindi ko nakikita dito sa ano. Hindi naman siya naka-away or naka-auto-pick. Malik Monk para kay Team Nico. Mukhang kailangan niya ng tulong sa points. Derek Lively, yun, no? Hinihintay ko kanina pa yan eh. Gordon Hayward naman para kay Team KD. Corkscrew, handang-handa para sa ano na to ah. Para sa, tawag dito, sa draft na to. Tito Gordon, nakuha na. Last two picks na pala ako. Grabe naman. Papi Charles. Ano kaya ang plano ni Papi Charles? SF, SF. Ang kulang niya ay 1, 2, 3, 4. Okay naman yung bigs niya. Okay din yung cards niya. Siguro kahit ano na to. Parang magic bunot na to. Bunutan na. Last 1 minute. Thank you pala mga paps dahil patapos na to. Salamat sa pagbigay ng oras. Siyempre Sunday is rest day. So na-appreciate ko na dahil kahit sinet natin ang Sunday ay available kayo lahat. Chupat! Pinili ni Papi Charles. Okay, ako na. Um, whew, ayaw kitang piliin. Sige, susugulan na natin to si Prison Miles kasi makakawala pa ba siya sa ano niya? Sa kaso niya. Kaso last round na. Kunin na natin yan. Pag naglaro yan, di jackpot. Pero pag hindi, di ano, tapon sa basurahan. Sayang din walang kumukuha Which is understandable. So pangalawang Miles Bridges ko na to. Yung isa, early draft mga paps. Isipin nyo. Nung nakuha ko pa si Miles Bridges, ano pa, 20 team pa. So ngayong posible na siyang hindi maglaro, parang tinatamad na tuloy ako doon sa, sa liga na yun. Kasi dahil 20 team yun, parang mga 7th round ko ata siya na pick. So ang sakit nun. Sobrang sakit nun. Naalala ko yung, hindi ko malilimutan yung, ano yung choices ko dun Parang pinipilian ko si John Collins o kaya siya para sa bounce back here. Sabi ko, mas may potential si Miles Bridges. Kasi kailangan niyang mabawi yung value niya. Hindi ko naman in-expect yung bagong news. So, ayun, iyak. GG. And of course, syempre,
setting the political, the politics aside, dun sa ano natin yun, comment na yun. Okay, sino na ang idadagdag ko sa aking team? Bunutin ko to kasi kailangan ko ng scoring. Last pick natin, Caris Lavert. Pandagdag ng scoring. Medyo ilang yun. 1, 2, 3. Tapos, baka basura pa to si Miles Bridges. So, apat na picks ko ang hindi ko aasahan na umiscore. So, masakit yun. Kahit hindi ko trip si Caris Lavert, wala akong choice. Aha. Malay natin, magano siya, 6 man of the year. Marami pa naman. Marami pang pwedeng bunutin. So, isa pala ako sa magiging busy pagkatapos pagkatapos ng draft dahil meron ako mga itatago. Nakakainis. Anong round ko nakuha si TM3? Within top 100, no? Pag bumalik ng maaga to, knockout to. Ano siya eh? Projected top 50 siya eh. When healthy. Pinapalakas ko lang loob ko na okay yung pick na yun. Ang dami kasing na-snipe sa akin na tumitira ng tres. So, wala akong choice. Sakit nun, no? Dun sa maagang round, tatargetin ko si Klay Thompson. Nakuha agad siya ni Team Togo. Tapos dun sa round na kinuha ko si Trey Murphy, nakuha naman ni Papi Matt si Gary Trent. So, double whammy para sa akin. Gabe Vincent para sa final player ni Papi Charles. Tingnan natin ng mga magic bunot nitong mga tropa natin. Papi Mark, sinong magic bunot mo? Rui, saka Luke Kennard pala yung back-to-back ni ano, ng ni Mark Sige. Solid yung Luke Kennard para sa akin. Pinagkukuha ko din yan eh. Kasi isipin mo, solid na value in the first 25 games. So sakto after 25, pwede mo na itapon pag ganyan na si Jamoran. Not bad. Not bad for the last 2 weeks. Team KD, Papi Mark Brutes, napaisip. Solid yung ano niya, Tito Gordon. Sakto, no? Wala si Miles Bridges. Tapos kailangan niyang magkaroon ng value for trade. Not bad. Akala ko nga, gusto ko din siya eh, actually, kung umikot siya. Alam niyo kung ba't ayaw ko lang masyado sa Charlotte Hornets? Kasi doon sa playoff week natin, may 2 game week ng Charlotte Hornets eh. Kaya medyo umiwas din ako early sa mga Hornets players. So, may mga 2 game week sa playoffs natin. Charlotte Hornets, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers, at Dallas Mavericks. Kaya nag-Joel Embiid ako. Gusto ko si Luka, pero para sa akin crucial yon na umiwas doon sa 2 game playoff week ng Dallas Mavericks. Pero yun lang naman na apektado. I mean, hindi naman yun big deal. Si Josh Light nga, 'di ba, sabi niya, walang kaso. Para sa akin, magkakaroon lang siya ng value yung decision making na yon. Doon sa tulad ko dahil may option ako to pick Joel Embiid eh. So nagkaroon ako lalo ng reason na piliin si Joel Embiid dahil nga doon sa playoff schedule. Pero technically, pwede naman ako pumili either way, Luka or Joel Embiid. So yung si Papi, sino ba? Lamelo Ball, yung Michael J, kahit Charlotte Hornets, parang alam mo yun, value na siya dun eh. So hindi ko na para tingnan pa yung playoff uh, na consideration. Doon lang talaga ako nagiging picky kapag sa mga first couple of picks kasi advantage mo na siya eh. So dapat i-leverage mo na yung advantage mo. Gawin mo ng swabe yung first pick mo, di ba? Doon sa early rounds. Ang dami ko din kasi may Lamelo eh. Kasi nasa dulo ako lagi. Lagi slide sa Lamelo. Hindi ko na iniisip yun. Pick lang ako ng pick. Playoff. Di pa nga sure na papasok ako sa playoff. Max Strus. Gusto ko din yan, Paps. Papi Nico. Mas pinili ko si Max Strus over Levert. Bakit? Hindi ko din alam eh. Dapat pala nag-Max Strus ako.
Team Spolarium, Javon Carter naman ang pinili niya. Kaya ako pinili si Caris LeVert gawa ng ability to score randomly. Na hindi ko na sure kung magagawa niya dahil nandiyan na si Max Strus, di ba? So, ayan. Wala, napili ko na eh. Baka i-drop ko din yan. Hindi naman. Siya lang matiyo sa team ko eh. Jiras Walker. Na kanino yung, wala namang sa kanya si Obi Toppin. So, Michael J. Pag-usapan natin kanina yan. Si Papi Joel on the clock. Last 5 picks. Salamat mga paps. Sama-sama tayong linggo. Sama-sama tayo ngayong linggo pala. Nabubulol na ako. Grant Williams para kay Papi Joel. Ludort para sa Gilas Pilipinas. Last 3 picks. Let's go. Oo, pati yung aso ko masaya na. Hindi pa daw kami kumakain. Ay. Sino kaya? Tito Kyle. Lagi naiiwan yan, Paps. Sa totoo lang. Kung kailangan mo ng assist, value pick yan. Kasi starter eh. Tapos may IL Plus naman. Kada magpapahinga siya. Ano yan? Painumin lang ng mga unlin gold. Makapaglaro na ulit yan. Not bad. Solid yan. Ang dami ko ding, hindi naman madami. Madalawang liga. Last pick kay Lori din ako. Lalo na nung na mess up ko yung pagkuha ng guards. Nagkaagawan. Wala akong choice. Siya yung pinaka-ma-assist dun sa eh. Pero kung walang IL Plus, baka magdalawang isip ako. Team Prime. Tingnan natin sino ang last 2 picks. Ganda nung nung mga picks natin dito. Sobrang solid. Pag tinago ko na yung mga patapon ko, hindi ko na alam kung sino pipiliin ko eh. Kobe White. Nice pick. Mukhang siya yung mananalo dun sa point guard rotation ng Chicago Bulls. And para tapusin ang ating draft for this season, last pick para kay Papi Mark Heinrich Marcelo. Let's go. Oh, hindi ko na nakita. Anyways, maraming salamat mga paps. Thank you sa pag-join. Enjoy tayo. Good luck sa lahat. On the clock pa rin to eh. Hindi pa ata na-pick si Papi Mark pero hintayin na lang natin later yan. Thank you mga paps ha. Salamat sa pagsali. Takits sa chat. And syempre, kailangan ko muna tapusin to recording. Hintayin ko muna ma-pick yung last pick. Tapos na pala. So hindi siya nagre-reflect dun sa Keontae George ang pick ni Papi. Okay. That's our draft for League 3 ng FPPH. Happy Sunday mga paps. Bye-bye.